biglang may pumasok na isang sasakyan na halimbawa lang na may hinahabol ng police or something, no? May biglang pumasok sa isang private na kalsada gaya nito Skyway. Ah, pwede siguro magkaroon ng warning devices or warning lights na merong nangyayari, no? Pwedeng magkaroon ng mga stoplight within 500 meters. Kung galing dito si SUV at nandito si motor, hindi sila magkikita eh, 'di ba? So kung 80 kph ito si si SUV and 100 dito si motor, magkakabulagaan 'yan. Oof. Yun! Good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Ito yung mga nakaraang balita, yung isang rider na nag-counterflow, okay, sa Skyway and nasawi. Okay, wala itong suot na helmet, sabi din sa balita. Yun ang nabasa ko And sobrang tindi nung nangyari sa kanya na tumilapon siya pataas. Although hindi natin gaano ipapakita dito sa footage na to dahil alam nyo na sensitive si YouTube sa mga ganitong klase ng gruesome na accident, no? And nakita ko nga doon sa isang footage na sigurado nakita nyo rin na hinarangan nga siya nung isa sa mga gwardiya doon sa Skyway o yung mga authority doon sa entrada ng Skyway. Ngayon titingnan natin yung pangyayari, no? Kung ano talaga yung nangyari dito sa aksidente na to. And bakit sila nagkabanggaan. And kung ano yung nangyari sa driver. And kung bakit nangyari sa kanya yun. Doon sa driver ng SUV, ganun din. No? Tingnan natin. Okay, so dito, makikita natin na may dumadating na SUV. Ito yung SUV na involved. Ito, siya. Okay. So, play pa natin. Then, pumasok siya dito sa area na to. Kita nyo ba yan? Nandito na si rider. Ito si rider, guys. So, ang takbo nila, I think, around 100 plus. Itong rider. So, nasa 100. Sabihin na natin, takbo niya around 120. Sabihin na natin 100 minimum. Yan. 100. Ito namang SUV, tingin ko around 80. Halimbawa lang. Ngayon, ang isang problema dito guys, isang mapapansin nyo, kurbada ito. Okay? And blind spot siya. Isang mapapansin nyo kung galing siya dito sa, itong rider, kung galing siya dito sa part na to. Kasi kumo-corner siya eh. Parehong sasakyan na yan ay pumapasok sa corner. Isang mapapansin ninyo, itong SUV galing dito sa corner. Kasi nga, syempre mas makakatipid sila sa gasolina doon kapag itong SUV ay sa corner pumapasok. Since ito ay one way. Si motor, ang diskarte niya is dito lang siya parati sa kanan kasi nga, yun yung, may tawag sila, yun yung linya. Kapag mabilis yung takbo mo, syempre bebanking ka. So, pag banking mo dito sa yan yung tamang way niya. Pag dito siya, mabilis takbo niya, alanganin siya, baka sumalpok siya dito sa pader. So, yun yung nangyari. Blind spot ito talaga. Tama yung nagsasabi na blind spot. Kasi nga, kung galing dito si SUV at nandito si motor, hindi sila magkikita eh. Di ba? So, kung 80 kph ito si si SUV and 100 dito si motor, magkakabulagaan yan, di ba? And yun nga nangyari. So parang itong SUV bahagya pa siyang umiwas. Tingnan natin tingnan natin to guys. Bahagya pa siyang umiwas dito eh. Play lang natin na konti. Kasi hindi na natin pwedeng kung mapansin nyo, tingin ko pareho sila nag-iwasan eh. Yan bahagyang naging slanted dito si SUV, papunta na siya dito. Ito naman si motor, parang konting di ba usually papaganyan siya na siya. Dapat bebanking siya. Anong nangyari? Bahagya na rin siyang papunta rito.
sa area na to. Nag-cross na sila. Parang gumanyan na. O, parang SUV papunta dito, si motor parang gusto ng nagkalituhan, nagkabulagaan, nagkalituhan din. Since pareho nga silang nagulat, no? So, ang kasunod na eksena nito, kung ano, I think napanood nyo na, tumilapon si rider pataas, and ang pagkakalam ko na isugod pa sa hospital. And ito si driver, guys, nakulong. Okay. And marami nagsasabi, bakit daw ikukulong, eh wala naman siyang kasalanan dun. Totoo yun, no? Pag sa akin kasi, pwedeng preventive measure din yun eh, hanggat hindi pa nakikita ng otoridad yung mga pangyayari. Kasi since clueless sila, o wala silang clue kung ano talaga yung nangyari dito, temporary muna i-detain nila si suspect. Pero para sa akin, mas okay na wag siyang i-detain. Doon lang siya siguro sa presinto habang habang iniimbestigahan nila kung ano yung nasa CCTV. Syempre, malaki ang chance may CCTV dun sa Skyway, may CCTV rin dito sa katulad nito. Footage ito na Skyway. Tapos yung isang footage na nakikita ninyo yung nasa dashcam ng kotse. O yun, isa pang proof yun na talagang head on. Wala kang iiwasan. Wala yung tinatawag na last clear chance doctrine. Ano ba yun? Yung pagkakataon na pwede kang umiwas para sa hindi kayo magkatagpo nung sa isang sasakyan. Wala siyang ganun eh kasi biglaan nga. Dahil nga dito sa kurbada na to. Which is naging blind spot yan. Gaya ng sinabi ko, dito si rider, dito galing si SUV, mabilis sila pareho, bulaga. Ganun nangyari. So nagkagulatan sila. Isang mapansin nyo nga doon sa isang video na nakita nyo, bigla na lang lumabas si rider doon sa mukha ng ride. No? I mean sa unahan ng rider. Which is paano ka magre-react agad. Although nakapag-react sila ng konti, pero huli na. Hindi naman sila pwedeng alam nyo kasi guys, yung mga kotse na yan, kapag nasa at least 80 kph ka, iniiwasan mo yung biglang yung biglang kabig. No? Pwede kang kumabig konti lang. Pero kapag binigla mo siya guys, pwedeng mag-swerve na yan at pwedeng mahulog sila sa Skyway. Pwedeng mabangga nila yung pader, pwedeng sumadsad. Although ito Skyway na to, pwedeng kaya niyang mag-absorb ng impact ng sasakyan at pwedeng hindi naman siya mahulog. Pero hindi pa rin yun. Delikado pa rin syempre. Katulad niyan, kung ang ginawa ni SUV driver ay binigla niyang kinabig, pwedeng ma-out of control na yung sasakyan. Pwedeng maiwasan niya rin siguro itong motor. Pwedeng tumagos yung motor sa tagiliran niya. Pero sila naman ang delikado. No? And itong ang rider, ang pagkakaalam ko is, sabi dito ay namatay sa ospital. Nabuhay pa siya ng ilang oras, then namatay din siya. At ang sinasabi nila, bukod sa walang suot na helmet, ay lasing din ito. So yun yung nakakalungkot dito, no? Na may namatay na tao dahil dun sa ganung mga yun. Ewan ko ba dito nga sa amin, hindi na rin masyadong ini-implement. Hindi ganong implemented. Kasi ang dami ko nakikita na naka-helmet, hindi naka-helmet. Although may mga naka-helmet pa rin. Katulad kagabi, inihatid ko sinundo ko si Cloud sa shop. Pagdating namin dito sa crossing sa may sementeryo, yung parating may aksidente. May mga, alam niyo naman, may mga kalsada, kahit sa inyo may mga kalsada na prone sa aksidente. Yun parating, yung area na yun, parating prone sa aksidente. No, lagi ako nakakita doon. Kasi crossing siya na blind spot din. Kagabi may nakita kami na dalawang motorsiklo. I think Mio yun. Mio and Click, Honda Click. Nagbanggaan din sila, sugatan yung I think sugatan si babae, si ate. No, may mga pulis na nung bumalik ako. Ihatid ko muna si Cloud sa bahay. Saka ko binalikan ulit. Tiningnan ko. Sugatan yung babae. And I think wala silang helmet. No. And siguro areglohin na lang 'yan. No? Kasi pareho naman silang tingin ko mabilis or nakaka-encounter ako doon eh. Pag minsan ganun. Yung bigla na lang tatagos na ganun sa intersection. Kaya hangga't maaari,
tumitigil ako dun sa area na yun kahit alam kong walang sasakyan. Kasi pag minsan, lalo pag gabi, pag minsan tiwala ka na may ilaw yung tatagos dun, pero pag minsan wala palang ilaw or mahina yung ilaw, magugulat ka na lang. So mas maganda pag mga ganong blind spot na intersection, pwedeng ano yan, anong tawag dito, pwedeng mas maganda na tumigil ka na lang. No? Ang isang problema kasi sa area na yun, kasi kaya tinawag kong blind spot, gipit siya, maliit yung kalsada, pero cross. No? Tapos may mga, usually kasi pag crossing na ganun, maganda na walang masyadong walang nakaharang doon sa mga corners nung, alin ba, parang ganito pakita. Parang ganito lang siya eh. Gipit siya. Yan, ganyan. Yan. Ito papunta ito ng Campo Santo. Ito papunta ito ng Mangaldan High. Papuntang Dagupan. Ito papunta itong munisipyo. Ito naman papunta ng San Fabian. Yung way na papunta ng San Fabian. Pero straight ito guys So isang mapapansin niyo dito pag ganito ang gipitan, blind spot siya. Ang isang issue dyan, hindi nagkakakitaan kaagad yung mga riders. Katulad nung nangyari dito, hindi rin nagkakitaan. So mas maganda kung halimbawa may crossing, parang ganito sana itsura. Parang meron siyang ganito. Kung crossing siya, di crossing yan. Parang may ganyan. Yan. Para mas nagkakakitaan yung mga riders. So, pag yung rider ay nandito, makikita ka agad niya, ito ganun din. Nagkakakitaan sila. So, parang may tabas yung mga corners. Streamline. Nakakita ko sa ibang lugar na ganyan. Tinatanggal nila yung corners. Pero dito, balik tayo sa sa Skyway accident na to. Talagang may nangyari dito na unexpected pagdating dito sa pagdating sa SUV, unexpected talaga. Pero dito sa rider, hindi natin alam kung ano talaga yung nasa isip niya. Since nakainom siya, marami nagsasabi suicide daw, pero sa akin, hindi natin masasabing suicide to. No? Kasi kung suicide to guys, hindi natin siya makikitang bahagyang umiwas. No? Tingin ko parang lasing siya at the same time parang meron siyang may dare something, parang nagdi-dare siya na parang gusto kong pasukin yung Skyway nang walang helmet, may naalala ko dito yung isang, kung naalala nyo nung nakaraang taon lang yata ito, hindi ko sure kung January bago mag New Year, merong isang rider na hindi ako sure kung Raider din yung motor niya, Raider 150 din, na pumasok sa NLEX yata ito eh. Hindi ako sure Basta may pumasok din sa isang expressway. And parang wala namang nangyayari sa kanyang masama, pero nagawa niya makapasok doon. And hindi ako sure kung nakasuhan siya or natanggal lisensya niya. Pero yun yung isa sa mga ipinakita niya sa social media na kaya niyang makapasok sa expressway kahit yung motor niya ay mababa yung displacement. Pero illegal yun. Although kaya naman talaga kahit nga yung mga 50cc, pwede kang pumasok dyan eh. Pero mahuhuli ka. And delikado. Di ba? Yun ang problema dun. Pwede talaga, pero hindi pwede. Pwedeng hindi pwede. No? May mga nagpo-propose nga na dapat daw at least yung mga 250cc, pwede na makapasok dyan sa mga NLEX, sa SLEX, sa Skyway. Pero wala pa tayong nakikitang progress tungkol dun. No? At least 400cc talaga pataas ang pwede dyan. At syempre, yung mga sasakyan. No? And itong pangyayaring ito, yung talaga nakakalungkot ito. Hindi natin alam kung ano talaga yung nasa utak ng rider, kung hindi ko sinasabing suicide to eh. Pwedeng dare lang ito, pwedeng halimbawa ito parang lang ito guys. Nasa inuman siya. Syempre lasing may mga anggulo ito Pwedeng nasa inuman siya, tapos
may nag-dare sa kanya na sige nga pumasok ka dito, pwedeng ganun. Pumasok ka sa expressway nang walang helmet, mag-speed up ka, i-counterflow mo. Pag minsan sa pelikula nakikita ko 'to eh, yung bida magka-counterflow habang nasa car chase or motorcycle chase. Yung mga hagaran sa movie. Pero mas exciting kasi pag nag-counterflow ka kasi mas mabibilis yung sasakyan na sasalubong mo. Tapos mas delikado, 'di ba? Yun kasi yung yun kasi yung isa sa mga problema. Parang hindi pa natin alam yung totoong kwento. What if kung meron siyang camera na dala dito sa motor niya? What if ganun? Parang dare. What if kung pwedeng nag-iisa lang siya, pwedeng problemado siya. Gusto niyang lagyan ng konting spice yung buhay niya, konting excitement. 'Di ba? Maraming hindi natin alam. Maraming anggulo. So, pumapasok pa rin yung angle na na pwedeng problemado siya or something na gusto niyang hindi naman magpakamatay, pwedeng parang something like ewan, mahirap kasing maarok yung mga ganitong pangyayari. Unless nagkaroon na investigation, pwedeng na-interview yung mga pamilya, yung mga malalapit sa kanya. Kung halimbawa may na-interview, halimbawa may kainuman siyang na-interview, may mga kainuman siya na-interview na at nagsabi na ganun nga. Pero tingin ko walang magsasalita tungkol doon. Kasi masisisi sila. Halimbawa lang na may nag-dare sa kanya na gawin ito. 'Di ba? Mahirap din 'to. No. And tungkol nga doon sa SUV driver na nakulong, may nagsasabi na halos na trauma na daw, na halos ayaw na niyang mag-drive ng sasakyan. Bakit? Kasi nga maayos yung linya mo, maayos yung pagdadrive mo. Biglang may ganitong isang motorista na sasalpok sa'yo. Sa totoo lang, ilagay natin yung sitwasyon niya sa akin. Halimbawa ako, nasa tamang linya ako, kampante ako, nasa skyway. Alam ko kasi pag nasa skyway ka, walang gaanong traffic na wala ka masyadong masasabat na traffic, tuloy-tuloy lang, smooth ang biyahe. Kampante ka, no? Tapos biglang mayroong isang motorista na nakita mo na papalapit sa iyo na napakabilis at sumalpok sa sasakyan mo. Sinong hindi matutrauma doon? No? May isang dito, mayroong isang dapat makita ng mga ganitong klaseng kalsada, gaya na skyway, lalo na kung pribado sila. Sana may mga warning device. Paano kaya yun, no? O pwedeng pag-isipan 'to eh. Halimbawa, may ganito na nangyari, merong katulad niyan, may mishap, ang tawag diyan mishap. Biglang may pumasok na isang sasakyan na halimbawa lang na may hinahabol ng police or something, no? May biglang pumasok sa isang private na kalsada gaya nito skyway. Pwede siguro magkaroon ng warning devices o warning lights na merong nangyayari, no? Pwedeng magkaroon ng mga stoplight within 500 meters. Gagastusan nga lang nila to, na parang may warning doon sa driver, no? Ay doon sa mga driver doon sa NLEX or dito sa mismong skyway, may nagbi-blink na pula, no? Parang traffic light din, no? Pwede siguro yun. No, yung nagbi-blink na pula na ibig sabihin may problema. So magi-slow down, magiging alert itong mga driver dito sa gaya nito skyway. Parang sa race, 'di ba? Pag halimbawa nasa karera sila, yung mga GT cars o yung mga superbikes. Pag nagkaroon ng matitinding aksidente sa unahan, may mga warning, although may mga may mga communication bawat team sa rider, no? Pero meron pa ring mga ilaw na may tinatawag na red flag. Nagre-red flag sila, may mga warning sila. So dito sa mga ganitong katulad dito skyway, sana may ganun, no?
Nung every 500 meters may mga ilaw na maliliwanag. Siguro kahit yung mga ganito lang kalaki na malapit dun sa ano, na nakikita nila every time na pag umilaw yung mga yon, siguro pag every 500 meters may ganun na maliliit na ilaw, magkakaroon na sila ng ah, alertness na may nangyayari, na dapat silang mag-minor or something, or maging alert dun sa kalsada kahit pa sabihin na nakikita nila na walang ano, na wala namang gaanong, paano kung may aksidente nga doon sa unahan or may tumalo na kotse or something, di ba? Ngayon, katulad ngayon, patong-patong na yung mga kalsada. Kaya dito sa may south, nakikita nyo yung mga kalsada, halos patong-patong na. So, pag minsan may nakikita tayo, sasakyan na tumatalon doon sa kabila, may mga ganun eh, na, o kaya motor na tumagos doon sa kabilang highway. Di ba? Kasi nga, patong-patong yung mga kalsada. So, pag nag-overspeed yung isang sasakyan, pwedeng pumunta dun sa kabila. Lumipad, sabi nga nila. So, ito nakakalungkot talaga to. Hindi ko na ipi-play yung kabuuan nito dahil alam ko marami nang nakakita sa inyo, no? And yung SUV driver, nakalaya naman na daw. At oo nga pala, isa pang problema pala dito. Walang laban walang habol yung SUV driver. Kasi nga, bukod sa namatay na yung biktima, hindi na, actually biktima ang tawag natin dito kasi siya yung namatay. So yung rider na namatay ay wala na sigurong pananagutan since wala nang paghahabulan eh. Siya lang yung pwedeng maging dito, responsible, kaso wala na nga siya. Di ba? So, anong hahabulin ng SUV driver, di ba? Doon sa pinsala ng sasakyan niya, di ba? Hindi ako sure kung obligado siya magbayad doon sa pagkamatay ng rider. Pwedeng hindi. No, kitang-kita naman. Kasi kung titingnan mo yung CCTV footage, wala talagang kasalanan si SUV driver. Ang lahat ng CCA nandito kay motorcycle rider. Okay? So, yun. Sana may naibahagi tayo dito guys na mahalaga, no? And yun, ingat kayo muli. Ingat sa pagdadrive, no? Drive safe, ride safe. Ito po muli si Daddy Bean. Bye-bye. Oof!